Oras, alas 12:36. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Miyerkules, August 9, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Halos 5 milyong halaga ng CR sa swimming area ng Puerto Princesa City Sports Complex, nilinaw ng City Budget Officer. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagsagawa ng capacity building sa bantay dagat ng bayan ng Rizal. Comelec Palawan humarap sa media para sa paglilinaw sa mga dapat sundin at mga bawal sa pagpasok ng SK at barangay election. Sa police report, buy-bust operation sa bayan ng Aborlan kagabi, 2 arestado. Sa sports balita, Ramon V. Mitra Football Cup isasagawa ngayong August 12 at 13. Sa balitang kuyonon, bilang ang mga ara-obra sa Pilipinas agtas 4.5%. Sa balitang showbiz, pelikulang 1521 ipapalabas na sa October 2. Sa balitang good vibes, Haplos Massage and Spa nagbukas na. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Di ba ang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. 42 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Halos 5 milyong halaga ng CR sa swimming area ng Puerto Princesa City Sports Complex ipinaliwanag ng City Budget Officer. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Naglaan ng halos 5 milyong piso ang pamahalang panlungsod ng pondo o itong 5 milyong piso na pondo mula sa kanilang supplemental budget number 2 para sa pagpapagawa ng comfort room sa bahagi lang ng swimming pool ng Ramon D. Mitra Sports Complex ng Puerto Princesa City. Ang 5 milyong piso na comfort room project ayon sa City Budget Officer Ricky Cantillo ay kapapaluban ng maraming CR para sa babae at lalaki na magagamit ng mas maramihan, lalo na kung may mga swimming competition na gagawin sa Puerto Princesa na hindi na kailangan na mag-antayan bago makagamit o kaya ay pumila pa para makagamit. At hindi man ito ordinary yung comfort rooms lang dahil ito ay gagamitin ng mga atleta sa mga panahon na may competition ng mabilisan at madalian at para sa kanilang mga event. Ito man ay local, national at international ay para maganda ang palikuran sa sports complex, lalo na sa bahagi ng swimming area. Ganito daw kasi ngayon kamahala ang mga kasangkapan na ginagamit sa mga pagpapatayo ng comfort rooms. Kaya kailangan na laanan ng tamang pondo para hindi mabitin at maganda magresulta. Lahat naman ay may program of work na at pinag-aaralan na ng City Engineering bago isinumite sa kanila sa budget office para sa pagpupondo nito. Paging ang tower at CR ng sports complex ay nakahanay din sa ayusin na pinondohan sa supplemental budget na mahigit 700 million pesos at maubisan ang lahat ng pagpapagawa kapag naaprubahan na ng tuluyan sa final reading ng Consejo sa susunod na Lunes bago ang pagsisimula ng lahat ng nakatanay na gawain. Mga militares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway na. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita, nagsasagawa ng 3 araw na capacity building para sa Bantay Dagat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dinalon ito ng Bantay Dagat mula sa iba't ibang barangay ng Rizal. Nagsimula ang training noong Martes at magtatagal hanggang ngayong araw. Ang capacity building for Bantay Dagat ay sinagawa ng BFAR para suportahan ang munisipyo na makaharap or mga munisipyo na nakaharap sa West Philippine Sea, kabilang rito ang bayan ng Taytay, Quezon at Rizal. Layunin ng advanced training na magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga bantay dagat sa mga dapat at hindi dapat gawin sa yamang dagat. Ang BFAR ay magbibigay din ng mga kagamitan tulad ng life vest, uniforms, megaphone at vernacular para sa operasyong ginagawa ng bantay dagat sa kani-kanilang munisipyo. Dumalo rin si Captain Jefferson Noblesa, ang commanding officer ng 8th CFC Philippine Army, at nagpahayag ng pasasalamat sa training at umaasang mapapanatili ang ugnayan ng LGU at iba pang ahensya sa pagpapanatili ng seguridad ng bawat mamamayan ng Rizal. Kaugnay nito, nagpaabot din ng mainit na pagsuporta at pasasalamat si Rizal Mayor Norman Ong sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel para sa magandang inisyatibo para sa kanyang bayan. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, ang Comelec Palawan humarap sa media para sa paglilinaw sa mga dapat at hindi dapat gawin sa papalapit na SK at barangay election. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR.
Ilang linggo bago ang filing of candidacy ng mga tatakbo sa parating na barangay election at sangguniang kabataan election sa buong Pilipinas at dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan at humarap sa media ang supervisor ng COMELEC Palawan na si Attorney Percival Mendoza Jr. At dito ay nilinaw nito ang mga dapat na gawin at hindi dapat gawin pagkatapos ng pagpapile ng candidacy ng mga kakandidato sa barangay at SK election. Kasama na rito ang mga campaigning area at time na dapat gawin at mga pre-campaigning na dapat hindi ginagawa ng mga kakandidato. At nilinaw din ni Atty. Mendoza Jr. na lahat ng mga may kaugnayan sa problema sa parating na eleksyon na hindi pa nila makikita hanggat hindi nag-umpisa at nakapag-file ang sinumang tatakbo sa barangay at SK election at mga barangay kagawad. Doon kasi malalaman sa pagsusumiti ng COC ng lahat ng tatakbo base sa kanilang isusumiting COC ay titingnan ang records kung wala bang kinakaharap na anumang problema ang sinumang kakandidato. At ang mga barangay na dapat nabantayan ay wala pa rin silang maibibigay. Basta ang importante ay ngayong papasok ng August 28 hanggang September 2 ang itinakdang filing of COC. At maaari nang i-download ang mga certificate of candidacy sa website ng COMELEC ngayon pa lamang para ready na umano ang mga tatakbo at ipapanotaryo na lamang ang kanilang mga COC kapag dating ng filing of COC mula August 28 hanggang sa September 2, 2023. Ilang linggo na nga lamang mula ngayon, ayon kay Attorney Percival Mendoza Jr., ang COMELEC supervisor, dapat tandaan ng mga tatakbo at mga kampanya ang dapat nasundin para hindi naman magka-problema pagdating ng halalan at mismo halalan at walang kaso na kaharapin after ng barangay at SK election. Sa mga tatakbo, dapat tandaan ay mga Filipino citizen at sa sangguniang kabataan, dapat ang edad ay bago mag October 31 ay mag-24 pa lamang, pasok pa ito. Pero sa mga tatakbo na SK na sa araw ng eleksyon ay magiging 24 na ay disqualifikado ng ito at mauwi rin sa disqualification kapag itinuloy ang kanilang candidacy. Kaya mabuting alamin na kaagad ng mga ito para ngayon pa lamang alam nila ko yung kanilang mga gagawin at hindi masayang yung kanilang pagpapagod. Nakasaad kasi sa regulation ng COMELEC kung sino ang karapat-dapat tumakbo sa sangguniang kabataan at hanggang kung anong edad. Sa mga barangay at barangay kapitan na tatakbo at mga kagawad naman ay wala namang inilagay na age limit kundi yung pagiging isang Filipino citizen at residente ng barangay na tatakbuhan base sa inilagay na requirements kung ilang buwan dapat nakatira sa isang barangay. Kasama na ang pagtiyaka na walang kinakaharap na kaso o anumang problema sa kanilang mga barangay. Tandaan din naman na dapat ay wala pang pre-campaigning ang gagawin kahit na ito ay sinasadya o hindi dahil baka sa huli ay mapatunayan na gawa-gawa ang ganitong pre-campaigning at sinasabi lang na hindi alam ay magkaka-problema rin sa huli ang mga tatakbo sa barangay position. At hindi rin maaaring tumakbo ang mga SK at sino mang may mga kamag-anak na barangay kapitan, kamag-anak ng mayor, ng gobernador o kaya ay ng municipal mayor o may mga politician na kamag-anak sa kanilang mga lugar. Ito ay pinagbabawal ng COMELEC para hindi masayang ang pagpapagod. Dapat alamin ang lahat ng mga pinagbabawal ng Commission on Election sa pagkandidato sa darating na barangay at SK election para alam ng may ito ang dapat sundin at hindi masayang ang kanilang pagpapagod. Dapat din umanong tandaan ng mga buboto na kahit na hindi sila mga kampanya at gagamitin ng pangalan ng mga tatakbo sa darating eleksyon ay bawal pa rin ito. Dapat walang pre-campaigning. Ang pangangampanya ay 15 days lamang ang itinalaga ng COMELEC
mula October 15 na magtatapos na October 30. Romy Losares para sa DYPR, ang unang tutuso ng mga palaway niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Losares. Sa ibang balita pa, ang bayan ng Batarasan na naman ang pinuntahan ng Provincial Legal Extension Services Program sa ilalim ng Provincial Legal Office ng Pamahalaang Panlalawigan para magsagawa ng 2 araw na pagkakaloob ng libreng legal consultation at seminar noong August 3 to 4 na dinaluhan ng 20 mga barangay ng Batarasa. Sa unang araw ng aktibidad ay isinagawa ang seminar or orientation na dinaluhan ng 74 na mga individual na kinabibilangan ng mga lupong tagapamayapa at iba pang opisyalis ng barangay at LGU ng Batarasa. Kabilang sa mga tinalakay ang katarungang pambarangay, duties and accountabilities of government officials and employees o yung nakapaloob sa RA 6713, RA 3019 at RA 11032. RA 9262 ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAUC, Anti-Trafficking in Person at RA 11596 o ang Act Prohibiting the Practice of Child Marriage. Sa ikalawang araw naman ay 81 mga individual ang nabigyan ng libreng konsultasyong legal na karamihan ay tungkol sa problema sa lupa, mga problema sa barangay, small claims, VAUC at iba pa. Pinangunahan ito ni na Provincial Legal Officer Attorney Joshua Bulosa kasama sina Attorney Mary Joy Ordaneza Cascara at ilan pang mga abogado ng Provincial Legal Office. Si Attorney Vanessa Bautista ang mula sa Commission on Human Rights at LGU IV Dayan Piramide ng DILG Palawan. Katuwang ang 7 mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter sa pangunguna ng kanilang presidente na si Attorney Susain Lacson. Kasama din si NBI Palawan Chief Attorney Renato Garbo III. Layunin ng programa na personal na maipaabot ang serbisyong legal para sa mga mamamayan sa lahat ng munisipyo sa Palawan sa direktiba na rin ni Governor Dennis Socrates. Ang bayan ng Batarasa ang ika-5 munisipyo na napagkalooban ng serbisyong legal ng Provincial Legal Office. Una nang nagsagawa ng libreng legal consultation ang grupo ng Provincial Legal Office sa mga munisipyo ng San Vicente, Rojas, Quezon at Taytay. Balita Uno with DYPR. May mga balita pa sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Nais mo bang maka-avail ng Lifeline Rate Discount na ibinibigay ng Paleco? Kung ikaw ay benepisyaryo ng 4-piece, punta lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Paleco
at magdala ng mga sumusunod: pinakabagong statement of account o electric bill, valid government ID na naglalaman ng iyong lagda at tirahan, at isumite ang application form para sa mga 4Ps na available sa Paleco offices. Samantala, para sa hindi benepisyaryo ng 4Ps, dumulog sa tanggapan ng City o Municipal Social Welfare and Development Office upang makakuha ng low income certification na inisyo sa loob ng nakaraang 6 na buwan at dalhin ito sa pinakamalapit na tanggapan ng Paleco kasama ang iyong pinakabagong SOA, valid government ID na naglalaman ng iyong lagda at tirahan, at magsumite ng application form para sa mga non-4Ps. Kung hindi sa inyo nakapangalan ang koneksyon sa kuryente, magdala lamang ng barangay certification bilang patunay na inyong kinatitirahan ang koneksyong ginagamit. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik-sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balitang Kuyunon. 2 minuto bago mag-alauna ng hapon sa atang Balitang Kuyunon, bilang ang mga ara-obra sa Pilipinas agtas 4.5%. Ang Balitang Kuyunon yatad kanata ni Ms. Nanette Pijap Kotrampe. Balitang Kuyunon. Agtas 4.5% ang bilang ang mga ara-obra sa Pilipinas dating June 2023, sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang pagdugang ang bilang ang mga ra-obra sa glabas nga 3 ka bulan ay mata sa 4.3% pero mababa para kaysa 6% datong June 2022. Maliagi kon 2.33 ka milyon nga mga Pilipino ang ra-obra, nga mas mata si 169,000 kaysa sa datos ang bulan ang Mayo nga 2.17 ka milyon. Sa isarang parte, ang underemployment o ang pag-ubra nga mas mababa kaysa sandang inadalan ay 5.87 ka milyon. Matama ang gatingwang magkatiniri dugang oras para sandang trabaho o malyag magdoble andang ubra o magubra nga may mas malabog nga oras para sa dugang nga kikitaan. Sa pagtutungan ang Mayo hasta Hunyo, ang mga industriya nga agwin andang mga trabahador ay ang sektor ang pangisda, transportasyon, entertainment, real estate, ig mga professional ig scientific activities. Sigon sa NEDA o National Economics and Development Authority, kaministiran nga ang mga trabahador ay magdugang andang kinalaman agud magkatiniri mas mataas nga tsansa nga maimplyo labiran sa mga technical ig vocational nga aspeto. Magadal sa digitalization, igiba pang modernong inobasyon. May mga gabriren man ang ekonomiya dading tapos doon ang pandemya, pero madalam ang pali ngayong sala ni ang krisis kung sa di na mga obra nga nahimuda di ay mababa ang kalidad igbutin takes ang kita sa tinga ang kakuryan ngayong agaman ang kataman. Nanette Pijap Kotrampe para sa DYPR, Balitang Kuyunon, ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga panyo. Balitang Kuyunon. Matamang salamat Ms. Nanette Pijap Kotrampe sa ating police report. Police report. Police reports. By bust operation sa bayan ng Aborlan kagabi, 2 arestado. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police reports. Isang babae at isang lalaki ang 2 suspect na naaresto sa drug bypass operation alas 7 kagabi sa sitio Marimbas, Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan, Palawan. Ang 2 suspect ay kinilalang sina Adonis Esguera Vargas, 31 anyos, live and partner, at residente ng Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan. Ang babaeng suspect ay si Jovelyn Kabitak Encarnacion, 34 anyos, live and partner, walang trabaho, residente rin ng Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan, Palawan. 4 na plastic kasi ang hinihinalang sabu ay nakuha sa 2 suspect. Isa dito ang nabili sa mga suspect ng pusher buyer ng operatiba at ang 3 ay na-recover sa pag-ingat sila. Nabawi din ang bypass money na 500 pesos at Euro motorcycle na gamit sa transaksyon ng 2 suspect.
Umaabot naman sa 1.04 grams ang droga na nakuha sa dalawang suspect na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang drug bypass operation ay ginawa ng Provincial Drug Enforcement Unit at ang Aborlan na pulis. Nasa custody na ng Aborlan Municipal Police Station ang dalawang suspect na naharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Romy Lusares para sa Bilantiara, una sa puso ng Mapalawin. Police Report. Police Reports. Maraming salamat, Romy Lusares, sa ating Sports Balita. Sports Balita. Para sa alaala ni dating Speaker of the House at leader ng Palawan na si Ramon V. Mitra, isang football cup ang isasagawa sa darating na Sabado, August 12 at Linggo, August 13 sa RVM Sports Complex. Ang paliga ay may papremyong 5,000 para sa tatanghaling kampyon na kupunan, 3,000 pesos naman sa second placer at 2,000 pesos para sa third placer. Ito na ang ikalawang taon ng RVM Football Camp or Football Cup. May 10 ng kupunan ang rehistrong lalahok sa laro na ang iba ay galing pa sa bayan ng El Nido, Rojas, Batarasa, Brooks Point, Nara, Aborlan at Puerto Princesa. May 4 na kategory ang Football Cup, ang Men's Open, Women's Open, Under 18-year-old at Under 13-year-old. Ang mga team na sigurado ng kasali ay ang Eclatorce Football Club, Real Bastec Football Club, Aripuros Football Club, Santa Monica United, Kalampisaw Football Club, Thunder 79 Team, Capitol Team Bernardo's Cafe Football Team, Brooks Point represented by New Generation Football Club at may bisitang kupunan na maglalaro din mula sa Carmona, Cavite. Sports Balita. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit sa Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel.
Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawan nyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, pelikulang 1521 ipapalabas na sa October 12. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrevilla. Showbiz Balita. May playdate na sa mga sinihan ang international movie na 1521 na dito sa Puerto Princesa, Kinunan. October 2 ang anunsyo sa official FB account nito sa mga sinihan lang sa Amerika ito mapapanood. Ayon pa sa isang artikulo, one night only lang ang pagpapalabas ito sa Oktubre habang nanawagan sila ng suporta sa mga Pinoy community sa US na bukas sila sa mga block screenings. Wala pa ring anunsyo kung kailan ito mapanood sa Pilipinas. Sa dating inanunsyo na Setyembre mula sa unang target na June 12 na araw ng kalayaan. Bida sa pelikula si Bea Alonso, ang international or Hollywood stars sina Danny Trejo, Hector David Jr., Michael Cupon at iba pa. Joel Contrevilla para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawen. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes, may bagong massage place na nagbukas dito sa Puerto Princesa. Ito ang Haplos Massage and Spa na matatagpuan sa Coco Square Building sa kanto ng Malbar at H. Mendoza Street. Ang negosyo ay bagong venture ng DNC Creation Salon na katabi rin nito. Ipinakikilala ng Haplos ang Hawaiian Massage o mas kilala sa lokal na tawag na lumi-lumi na masahe. May nail salon din at spa services ang Haplos. Hango sa Bisayang word na haplas ang pangalan nilang Haplos na ayon sa management ay Haplos sa Pilipino. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, araw-araw ang massage center. Balitang Good Vibes. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Miyerkules ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.